Part 2, Nung Ako Na Ang Nasa Labas. Sequel to Ang Tawag Mula sa Sarili Mo. May kumatok, tatlong mahihinang katok lang, pero sapat na para manghinig si Lian. Hawak-hawak pa rin niya ang cellphone na kanina ay nagpakita ng kanyang sariling pangalan, Lian Mi. Muling tumunog ang telepono. Walang signal, walang ilaw. Tanging liwanag lang ng screen ang nagbibigay liwanag sa madilim niyang kwarto. Pilit niyang iniisip kung paano posibleng may sarili siyang nasa labas ng bahay. Maybe it's just sleep paralysis. Maybe I'm dreaming. Pero nang sumilip siya sa siwang ng kurtina, napatigil ang kanyang hininga. Nakatayo pa rin ito. Siya, pero may kakaiba. Hindi na ito nakangiti. Nakatinggingin lang ito diretso sa kanya. Hindi kumikibo, hindi kumukurap. Biglang bumukas ang ilaw sa hallway. Walang kumilos, walang tao, pero gumalaw ang doorknob dahan-dahan, parang pinipihit mula sa labas. Tatakbo na sana si Lian nang marinig niya ulit ang tinig sa cellphone. Kapag binuksan niya yan, wala ka nang babalikan. Pag pumasok siya, ikaw na ang nasa labas. At doon niya naintindihan. Ang naririnig niyang boses ay hindi lang basta galing sa hinaharap. Ito ay boses niya na natrap. Isang bersyon ng sarili niya na natalo, na hindi nakaligtas. At nayon, siya nang susunod. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Walang narinig na yabag, pero naramdaman niya ang lamig, ang bigat, ang presensyang hindi pang tao. Tumigil ang cellphone at sa huling segundo ng pagdidilim, nakita niya ang sarili niyang katawan. Tumalikod at lumabas ng bahay. Si Lian ay naiwan.